Ang dami na palang tinanggal na trabahante sa company namin at nag-aantay na lang kami ng isa ko pang kasamang Pinoy sa desisyon nila sa amin. Ngayong araw mga kabayan ay tutulungan ko pala ang kasama kong Pinoy sa kanyang project at pag-uusapan natin kung bakit hindi pa kami tinanggal sa company namin. Ang isa ko palang kasama ay naka-assign sa mga government project for renovation, bali yung company namin ang nakakuha ng mga project kung saan halos mga lumang heat pump o yung machine na nagpapainit sa mga bahay ay pinunduhan ng gobyerno para palitan o i-upgrade para makatipid sa kuryente. Lumalawak na kasi ang bahay at dumarami na kaya magkakaroon ng short supply voltage kung magkaroon ng brownout. Ang backup na generator ng Greenland kasi ay hindi nakakayanin kaya halos lahat ng mga lumang machine ay papalitan ng bago. Libre lang naman ang pagpapalit para sa mga may-ari ng apartment. Sa ngayon, may 20 na unit project ang kasama ko, kabilang na ang mga hospital, simbahan, apartment at marami pang iba. Dati ay magkakasama talaga kami sa project dahil nga may tiwala sila sa amin kahit mag-isa ay kaya namin ang ginagawa namin. Yung boss namin ay lagi kaming tinatanong kung okay lang ba yung pinapagawa nila sa amin. Kaya ang laging sagot namin ay okay lang. Kaya ang sabi ng boss namin, wala daw siyang narinig na reklamo mula sa amin. Magrereklamo ka pa naman na trabaho naman yung pinunta natin dito at ayos naman yung sahod at ang pakikitungo ng mga trabahante at boss namin dito sa Greenland. May pagkakataon pa nga na pinadala kami sa lugar ng South Greenland para sa 2 weeks lang na trabahoan. Sumakay kami noon ng barko, halos 2 days din kaming nakarating. At naalala ko pa ay nasa 10,000 Danish kroner ang binayad ng amo ko kada isa sa amin or nasa 80,000 pesos. Balika na yun. 2 beses pala kaming pinadala doon. Yung una, barko yung sinakyan namin. Yung pangalawa naman ay helicopter na at eroplano dahil ang lugar na pinuntahan namin ay napaka-isolated at wala pang international airport doon at lokal na airport kundi helicopter lamang ang sasakyan mo pag pupunta ka doon. Sinabi ng boss namin sa amin na kasama ko pang Pinoy ay hindi daw kami niya tatanggalin sa trabaho hanggat mayroong pang project ay mananatili daw kami dito sa company. Alam niyo ba mga kabayan, mayroon kasi kaming trabaho dito na natutunan. Yan din ang isang dahilan kung bakit hindi kami nila tinatanggal dahil sa ngayon kami lang na mga electrician na Pilipino ang nakakaalam sa ganitong gawain. Alam niyo ba itong gawain na ito mga kabayan ay hindi naman talaga sakop ito ng electrical. Yung electrical kasi mga kabayan, ang gawain dito ay magkakabit ka lang ng mga ilaw, maglalagay ka ng mga wire at mga pipe. Itong natuklasan namin at natutunan na trabaho, bali alam na ito ng boss namin. Dahil nga siya ay boss mga kabayan, ay hindi naman talaga siya magtatrabaho ng tuloy-tuloy dito, kundi magmamanage lang siya at magsasabi lang siya kung ano yung gagawin. Kami naman ay dahil porsigido kami, pinag-aralan namin kahit nga yung drawing nila dito ay Danish mga kabayan at kailangan pa namin gumamit ng Google Translation para malaman namin ang ibig sabihin. At ito lang nga ay sinubukan namin. Hanggang ngayon ay natutunan namin yung bagay na yon. Itong area na pala pinuntahan namin mga kabayan, kung sa atin pa ito yung Meralco. Pero dito mga kabayan, yung supply dito ng kuryente ay gobyerno ang nagmamay-ari at hindi business owner mga kabayan. Kaya sa atin, yung Meralco ay bininta na sa isang private company. Dito man naman ang nagmamay-ari ay talagang gobyerno. Sobrang laki kasi nitong wire kaya kailangan kong tulungan yung kasama ko. Dahil nga isang metro nito mga kabayan ay mahigit 1 kilo. Walong wire pa naman ang ilalatag na ganyan at medyo mahaba siya kaya hindi niya talaga kaya mag-isa. Minsan mga kabayan, kinakaya na lang ng kasama ko kapag kaya niya yung trabaho at hindi siya madidisgrasya. Pero kapag tingin niya ay medyo mahirap na at parang madidisgrasya siya, ay tinatawag niya ako at nakikiusap siya sa boss na tutulungan ko siya. Gaya nito mga kabayan ay live wire ito. Kailangan mo munang patayin ito bago tanggalin. At itong loob naman mga
kabayan, ito yung substation dito kung saan nasa 13,000 volt yung transformer dito, yung galing sa mainline. Akalain mo mga kabayan, yung 220 volts nga lang ay sobrang sakit na. Ano pa kaya itong 13,000 volt kung saan masusunog ka talaga dyan at mamamatay at maaari kang madisgrasya. Dito ay talagang kailangan mong mag-ingat dahil nga may pamilya pang nag-aantay sa iyo. Kaya pag mahirap talaga yung trabaho dito, ay hindi talaga pwede mga kabayan na pipilitin mo. Kaya itong kasama ko ay nagpatulong na sa akin dahil nga sobrang daming wire na ilalatag dito. Kami ng kasama ko mga kabayan, kapag nagkasama kami magtrabaho, minsan ay hindi na kami nagbe-break time. Tuloy-tuloy kami kung magtrabaho. Parang nasanay na nga kami mga kabayan na may ginagawa kami kahit segundo lang, minuto, ay hindi talaga kami tumitigil magpahinga hanggat hindi pa oras ng kainan mga kabayan. Balit tanghali lang kami dito nagpapahinga para kumain. Pagkatapos mga kabayan ay tuloy-tuloy na kami magtrabaho dahil yung break time namin ay ginagamit na namin sa trabaho dahil nga gusto naming makauwi ng mas maaga. May time nga dito na sinabihan kami ng lokal na nagmumukha daw silang mahina dahil daw sa sobrang bilis namin magtrabaho. Hindi nga namin alam mga kabayan kung ano yung gagawin namin, kung sasabay ba kami sa kanila o ipagpapatuloy namin yung trabaho namin na mabilis. Hindi naman kasi kami sinabihan ng mga boss namin na dahan-dahan lang magtrabaho, kundi yung iba lang kasama namin dito na lokal na sinabihan kami nung una pa lang na wag daw namin bilisan dahil nga yung project ay matatapos agad, pagkatapos ay wala na daw agad project. Pero sa awa ng Diyos mga kabayan, mabilis naman kami gumalaw. Hanggang ngayon ay meron pa rin kaming project na tinatrabaho. Ang importante lang kasi mga kabayan, gagawin mo lang kung ano yung kaya mong gawin. Hindi naman kami sobrang bilis mga kabayan magtrabaho para sa amin, kundi yung trabaho talaga namin mga kabayan ay talagang tinatapos namin. Hindi namin kailangang sumabay dito sa mga lokal mga kabayan dahil nga wala naman silang problema kahit sa ang lugar ay pwede silang magtrabaho sa mga Europe. Hindi kagaya sa amin ng mga Pilipino, kapag wala kaming trabaho dito at masisante kami ay hindi na talaga mangyayari na makabalik kami dito sa Greenland dahil nga bihira lang yung ganitong pagkakataon ang makapunta dito dahil hindi madali ang makapagtrabaho sa lugar na gaya dito na malaki yung sahod. Ang masasabi ko lang mga kabayan, gawin mo lang yung tama sa trabaho mo at huwag kang mandaya mga kabayan. Susundin mo yung boss mo at huwag yung ibang tao. Hanggang dito na lang yung aking mga video. Maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless you all po. Sleep, yeah. Only miss you when I'm breathing.